PNPA na mga civilian na mga opisina gaya ng VP's office daw ay hindi dapat magkaroon ng intelligence. Samantalang, bukod sa pagiging Vice President, itong si VP Inday Sara ay kalihim din ng Secretary ng Department of Education at, pinaka-importante, co-chair ng NTF-ELCA. Ano pong tingin ninyo? Dapat bang bigyan ng intelligence fund ang ganyang opisina? Dapat. Bakit po? In fact, Sec. Harry, yun na lang functions ng physical security, personnel security, document security, communication security. Yun na lang mismo that entitles all departments to have confidential funds. Alam mo, nung ako'y tinyente pa, meron kaming ginawang government security division. Buong country yan, na lahat ng departments dapat may security provisions. May security provisions. Kung kaya nga later on, nagkaroon ng tinatawag na civil security unit. Ang lahat ng government offices. Dahil dyan ginagawa ang security component at dyan na rin kumukuha tayo ng active informants or sila mismo ay may kakayahang mag-recruit. Anong agency ang gusto mong lalakayan natin? DICT? Kailangan yan, cybersecurity. Agriculture? Kailangan yan ng intelligence on SAP, halimbawa. DTI? Napakaraming dapat mong malaman yan tungkol sa produkto. So lahat tayo ay intelligence gatherers. Lahat tayo. Now, there is an office in each department that should be running this. And doon sa departments na yan, nagmi-meeting kami. In fact, sa current organization ngayon, meron tayong tinatawag na National Intelligence Board where the National Security Advisor is the chairman. Ang vice chairman, yung NICA director, who, by the way, also becomes the National Intelligence Committee chairman dahil siya ang nagpapalakad ng Intel mismo. Doon sa National Intelligence Board of the National Security Council, doon namin pinag-uusapan ang intelligence funds. Saka kung saan dapat i-direct ang intelligence. Sa paggawa ng budget naman, hindi ba, Sec. Harry, dinidepensahan natin ang ating budget sa Development and Budget Coordinating Committee. At tayo ay mga membro ng clusters. Ako, security cluster ako. Meron kaming grupo and through my National Intelligence Board, doon kami nagpapasok ng mga projects sa DBCC. Kasi yan ang nagsasubmit ng ating National Expenditure Program. Di ba, Congressman? Ikaw ang nakakaalam niyan eh. Oo. Yung National Expenditure Program, sinasubmit ng Pangulo yan kasi ginagawa natin sa mga departments yan. Yes. January pa lang, January to April. Pagdating ng July, sinasubmit na ng Pangulo yan at persona, di ba? Tama po. O, di ba? So, yan ngayon ang pinag-uusapan natin, yung budget na yan. Ngayon, ako ay nababahala dahil may mga elemento dyan sa Kongreso na sinasabi nila, lahat ng confidential funds, intelligence funds, ay ilagay na lang sa social services or kung ano pang bagay. Meron pang sinasabi, i-transfer lahat sa Coast Guard o sa NICA or sa... Tapos na yung phase na yon ng budget making. Remember, it's programming, budgeting, and implementation. Ganyan ang budget process natin eh. So, tapos na tayo doon sa DBCC na yon. Nandito na tayo sa approval sa Congress because Congress has the power of the purse. Whether it approves it or not, but certainly, di ba, kung Sen. Harry, hindi mo pwedeng dagdagan yung Tama National po. Expenditure Program na isinumite ng Pangulo. Tama po. Doon tayo magtrabaho. Hindi natin basta-basta sabihin natin, ilagay natin sa social services. Teka muna, yung example ko na lang, yung hinihingi ng budget ng state universities and colleges halimbawa,
Dahil alam mo naman, mayroon tayong free tertiary education, di ba? Opo. Ang laki ng budget niyan. Eh, dahil sa libre nga yung tuition fee. Siyempre, pupunta na sa mga state universities and colleges yung mga college students ngayon. Eh, dyan nga ang tinitignan ni Secretary Jokno kung saan niya kukunin ngayon yung pangsagot yan. Dahil ang requirement ngayon ni Secretary Popoy de Vera ay 300 billion. Eh, ang kaya lang ng gobyerno ay 108 billion. Ibig mo sabihin, yung dahil education should be top priority sa atin, di ba? Eh, dapat doon sa budgeting, doon sa preliminaries, paggawa ng NEP, doon nagawa yan. Hindi dito na nakasubmit na yung National Expenditure Program. Opo. General, kayo po ay matagal din na nadestino sa bahagi ng Mindanao, and for sure, dyan sa Davao, alam mo, nung unang panahon,